Okay, praise God. Pwede bang isa uling malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay ngayong umaga? Welcome po kay Ninong Rodi na galing sa Batangas. At tayo po ay sinamahang muli. Pagpalain tayo ngayong umaga sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. God of Love. Yan po ang tema po natin ngayong umaga. Ang Diyos ng pag-ibig. God of Love. Pag binasa mo sa 1 Corinthians 13, ang love, yan po ang description ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ano man po ang problema mo ngayong umaga, ano man ang pangangailangan mo ngayong umaga, ang Diyos natin ay nagmamahal sa atin. Kaya ngayong umaga ay patuloy tayong mag-aaral. Patungkol naman ito sa encounter ni Peter sa ating Panginoong Hesus. Ang series po ng ating mula pa ng last month is a series of different people magmula kay Abraham sa mga sumunod sa kanya kung paano nila na-encounter si Lord. To remind us kung paano natin dapat na-encounter si Lord sa buhay natin. Kasi yun ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating buhay when you were born again. Di ba tayo nga ako ngayon 69, next year 70. Nagre-request si Pastora at yung iba naming mga anak ko, 3 lang naman sila, na next year ay maging parang, Next year, this year. This year ba yun? This year na lang pala yun. Kasi 2025 na nga pala ngayon. Di mo ba? Na magkaroon ng grand celebration kasi sabi nila, hindi mo alam papa ko by 2026 kung ano na yung kalagayan mo, kalagayan natin. Kasi we masyado nating pinapahalagahan yung buhay natin taon-taon. The physical life na meron tayo, na mapapawi, napapagod, pero yung eternal life, minsan hindi natin nabibigyan ng kahalagahan sa ating buhay yon. Kaya yun po ngayong umaga, ang pag-aaralan natin, paano nila na-encounter ang Diyos sa buhay nila? Kayo po, naalala niyo po ba, paano niyo na-encounter si Lord? Ako po ay na-encounter ko si Lord, hindi dahil gusto ko siyang makilala. Dahil gusto kong makilala yung mga babaeng nag-invite sa akin. Yun po yung dahilan kung bakit ako, maybe, lalo na yung mga kabataan natin, some of them come to the church because of the invitation ng kanilang teacher. Di ba ba? It is part of God's plan kung paano tayo tinatawag, kung paano ni Lord gusto kang ma-encounter ni Lord sa iba't ibang kaparaanan. Dapat pinapahalagahan natin yon so that truly, sa paglipas ng panahon, makilala natin how much love has God entrusted to us, paano kanya binahal, at paano mo din siya sinusuklian ng pagmamahal. You will see who you are in the sight of God, and you will always see how God demonstrated your love for you. Dahil buhay ka pa ngayon, yung iba nating kapatiran, ay namayapa na. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord ngayong umaga. Dapat pag lumaharap tayo kay Lord, yun ang ating dala-dala. It is the God who has always given us the strength and the courage to be in His presence kasi maraming tao, malakas naman, may pera naman, pero walang oras para humarap sa Panginoon. Para ibigay ang 2 oras, 3 oras sa ating Panginoon. Then we are blessed. Dahil minsan masama ang pakiramdam natin, you are here. Ang bigat-bigat ng problema mo, you are here. Kaya that is our encounter every week sa ating Panginoon. Iba't ibang level ng kalagayan natin, we encounter God through His Word. Kaya anong sabi doon sa John 21 verse 15 to 19, muli tayo po ay tumayo at salit-salita nating basahin. Sa puso po natin ang kanyang mga salita habang binabasa natin because ang salita ng Diyos ay Diyos. At habang binabanggit natin sa mga Israelita, yung banggitin man lang ang pangalan
ni Yahweh ay nahihiya sila. It is a privilege and honor to hear and to read the Word of God. Kaya sabi po ng verse 15, tapos kayo sa 16, palit-palitan tayo hanggang sabay-sabay tayo hanggang verse 19. Pagkakain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit pa sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. 16, kayo po. Sila tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan. Sumagot si Pedro, Opo, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, sa kalakaran mo, And verse 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinatanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 18 kayo po. Ngunit pagtanda mo, unat mo ang iyong mga kamay, at ipamong bigay iyo, dadalhin ka sa lugar ng Diyos. At sabay-sabay tayo sa verse 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Saglit tayong lumuko, tayong muling manalangin. Lord, sabi mo po sa iyong mga salita, kung kami ay mananatili sa iyo, we are blessed because you will give us whatever we ask in your name. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ang mga salita mo po ang nais naming manatili sa aming puso ngayong umaga. At least, Lord, ngayong oras na ito, ang pangasalita mo po ang mag-take control sa amin dahil mamaya po, we were so busy with so many things in our lives. Kaya salamat, Panginoon, ngayong umaga. Panatilihin niyo po ang aming puso sa presensya mo ngayong umaga, Panginoon, upang higit mo kaming mapagpala. Higit mong maiparamdam sa amin ang mga biyaya mo, Panginoon, na bagamat hindi kami entitled, pinagkakalooban mo kami ng maraming biyaya. Kaya salamat po ngayong umaga, Panginoon, na ang bawat isa sa amin may kanya-kanyang dalang kabigatan at problema. Meron kang individual na tugon sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, let your love, Lord, comfort us this morning. Let your grace and mercy ang patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Ano man po ang aming mga pangangailangan ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa habang nakikinig, Panginoon. And let the presence of your Holy Spirit keep on moving in us, Lord. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. So pwede na po tayong umupo. God of love. Ano ba ang sabi ng 1 Corinthians 13 about love? God is patient. Di ba? Marami po yun. Diyos po yun. Pag binasa mo yung attributes ng love, ang Diyos natin yon, ang tinutukoy doon. Kaya palagi nating tandaan kung sino si Lord na ating pinaglilingkuran sa lugar na ito. 2 bagay lang po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Yung verse 15 to 17, Jesus is restoring you through recommitment and recommissioning. Madalas tayo po ay pag-alis natin dito, parang out of this world na ulit tayo, balik sa normal. Kaya yung ating commitment sa ating Panginoon, pagdating ng Sunday, we struggle so much. Pag hindi ka araw-araw palaging
gumagawa at kumikilos, nakasama si Lord, Sunday is as an extra effort. Kapag naghihirapan ka every Sunday, pag nahihirapan ka every moment in your life, damputin ang Biblia, makinig ng kanyang mga salita, it is because of our commitment. Kaya ngayon mga tao walang commitment, kahit sa trabaho hindi nagtatagal. Hindi nila alam yung word na commitment. Kahit pamilya, kung wala, hindi mo alam yung word na commitment, iiwanan mo pag nahihirapan ka. Kaya ito po ngayon ang ating pag-aaralan. It is the word commitment and recommissioning. Pangalawa po, Jesus is emphasizing to you ngayong umaga. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. At para sa akin. Di ba? Para sa iyo yun at para sa akin. Jesus is emphasizing to you that following Him may require you significant sacrifices and hardships. Bakit ka nawawala sa gawain pag pinagdadaanan ka? You don't understand your God. You don't understand your commitment. Kaya kailangan natin ngayong matuto ng commitment at ano ba ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Di siya nangako sa mga disciples nang hindi sila dadaan sa pagsubok. Bagkus ang sabi pa nga niya, in this world, you will face tribulation, hindi lang problem. Tribulations! Why? Yan talagang mangyayari. Kasi this world ay pinag-aharian ng diablo. God is not the king of this world at the moment. He is only the king in the hearts of those who believe in Him. Ilan lang tayo na naniniwala sa Kanya. Pag binilang mo lang yung mga bahay, iba-iba religion, wala pa sa kalingkingan ng Christianity. Nakakaunti pa lang ang totoong kumikilala at sumasamba sa Panginoon. Kaya this world is being reigned. Nag-ahari dito ang masama. Minsan lang nagpaparamdam si Lord. Naalala mo ba, Sodom at Gomorrah, nangyari nung nakaraan sa LA? How God, kung paano niya tinupok ang lugar ng mga taong ayaw maniwala sa Kanya because of their affluence. At ngayon naranasan nila yung kumain ng rasyon, mahiga sa lupa. But God humbled them down. Huwag natin pong hayaan na mangyari sa atin yun. Bakit ginawa ni Lord yun? God loves them! Kasi habang buhay pa sila, matutunan nilang kumilala sa tunay na Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng yaman nila. They are bragging about the wealth that they have. Nakalimutan nila ang sinabi ni Lord na ako ang source ng yaman mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng good health kaya ka nakakapagtrabaho. Many people ay di na nakakapagtrabaho dahil sa kapansanan at sakit. It is only God that can give us good health and life. Hindi po yung pera mo. Ang daming mga mayaman na naglalakad na may walker. It is not wealth that keep us strong and healthy. It is God. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Yan palagi ang dapat taglay-taglay natin every day of our lives. Pag dala-dala mo yon, you will always humble yourself to God. You will always be seeking His Word in your life. Kaya dalawang puntos, ano po yung letter A natin? O balikan natin yung verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Tinuturo niya yung mga disciples kasi sila, mahilig sila magselosan. Di ba? Hanggang yung eksena niyan, tinanong niya pa, pag binasa mo yan ng buo, silos na silos pa rin siya doon sa sumulat kay Juan. Kung ako pala mamamatay ng ganito, yung laging mahal mo. Sabi ni Lord, ano kung
hanggang sa pagbalik ko, buhay siya. Di ba? Ito po ang mga attitude ng mga disciples. Kadalasan ito rin ang attitude ng mga anak ng Diyos today. Amen. Palaging nagseselos sa kapwa. Palaging nagseselos sa mga kasama sa church. Di ba? Kaya pagka tinamaan ka doon, magsabi ka na lang, praise the Lord. Di ba? Ano ang letter A natin dyan? Jesus said to Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Jesus, the word love doon, yun lang ang problema natin sa English at saka sa Tagalog. Puro pag-ibig lang doon, mahal. Pero ang pagkasulat kasi niya na ay sa Greek, yun ang original na pagkasulat. Ang word na ginamit doon ay agape. Agape or agapaw. So, which means love with a total commitment. Yung tinanong ni Lord, yung nire-require ni Lord sa atin is love, agape love. At yun ang tanong niya kay Pedro. And Simon replied, yes, Lord, you know, I love you, but yung love na ginamit niya is philo. It is the love for people, for a brother, which means a brotherly love. Why? Bakit ganoon ang sagot? Hindi man sinabi doon, pero ang ibig sabihin nun, Lord, hindi ko talaga kayang ibigay sa iyo, Lord. Why? Naalala niya, binitray niya si Jesus. The first betrayal is during nung pinapahirapan si Jesus. Di ba sabi niya, nangako siya eh. Sabi niya, walang pwedeng dadaan siya maging sa bangkay ko. Sabi niya, sabi ni Jesus, Simon, Simon, ngayong ding araw na ito, 3 beses mo akong i-deny. At bago magtilaok ang manok sa umaga. Tumitilaok po ba ngayon? Di ba? Why? Alam niya, he had betrayed Jesus. Kaya alam niya, hindi niya magawa yung love na nire-require ni Lord na ibalik sa Kanya. Naalala mo rin ba ikaw? How do you love your God? How do we love our God? Kadalasan, kagaya din tayo ni Pedro. We cannot give a total commitment. Marami sa atin, we cannot give a total commitment. Sabi ko nga, mabuti pa nga ang trabaho. May mga total commitment. May mga katrabaho ko nung araw na wala nang pahinga, wala nang bakasyon, hindi siya nalilate kasi ang habol lang niya yung award na walang absent at wala. So that is pride. Di ba? Kasi yung lagi ang hinahanap ng tao yung mapapurihan at mapasalamatan. Di ba ba? Then, nagkakaroon ng commitment. We have false notion of our God. Maling-mali ang mga paniniwala natin tungkol sa Diyos natin. Kasi kapag tama ang paniniwala mo sa trabaho, you stick to it until you retire. Kaya yung mga walang commitment na magtrabaho, pinayayaman lang natin, bro. Ang may-ari nitong Adidas, hindi naman tayo mayaman. Those are the words. Kasi I work faithfully. Kaya iniinsulto nila ako. Ito mo pa kasi pag-ed. Wala kang mapapala dyan. Ang hindi niya alam, I work because I'm a Christian na ang boss ko ay si Lord. Hindi ang mga
German. Dapat ganun tayo tumingin sa ating mga ginagawa. O bang napapractice natin yung paniniwala. Kasi diba, yung trabaho yan may blessing Darating kasi ang panahon, hindi lahat ng ginagawa mo will have a blessing. You will, dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, dadaan ka sa mga suffering, troubles, and trials. Paano na yun? Pag dumaan ka ron, kung mababaw na, ang pagtitiwala mo sa wala namang blessing dyan sa church na yan. That is why marami kung saan pumupuntang simbahan, si Lord lang naman din ang hinahanap nila. Di ba? They have a wrong notion of our God. A God that gives gold and money. Hindi sila naghahanap ng God na nagbibigay ng totoong love, ng totoong kapayapaan sa buhay. Kaya may mga anak din na iniiwanan ang bahay kasi hindi nila natatagpuan yung totoong kapayapaan sa loob ng tahanan. Kaya letter B natin, tingnan mo na. Balik mo na ron. Ang tanong ni Lord ay agape, which means love with total commitment. And Simon replied, "Yes, Lord, you know I love you." The word Simon used is philo, which means a brother love. Why? Alam niya he had betrayed Jesus. Nangyari na yon. Ang eksena natin ay nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Nakalimutan ko doon sa intro. Ibalik mo nga doon sa intro. Ito yon. Sa panahon niya, the disciples had given up hope and gone back to their old lives. Dumating ang panahon, di ba 40 days si Jesus sa lupa. Nandun sila nung nabuhay maguli ang ating Panginoon. Pero yung 40 days, napakatagal nun. Andito pa sa lupa ang ating Panginoon. Walang kwento na nag-meeting sila ni Lord at naghabili ng ating Panginoon. Maliban doon, nung na-meet nila si Lord after the resurrection. May mga ilang encounter na nag-appear si Jesus sa kanilang prayer meeting. Kaya mahalaga po yung prayer meeting. Na gusto lang niyang i-assure si Thomas, yung mga doubting disciples, na totoo nga siya ay nabuhay maguli. 2 instances lang ang na-record sa Biblia kung saan after na mag-resurrect ang ating Panginoon ay lumitaw siya. Kaya itong eksena ito, hindi na nila alam kung ano na nangyayari kay Jesus. Kaya bumalik sila sa dating buhay nila. Kung saan sila natagpuan ng ating Panginoon. Ito sila dyan na nang bumalik sa pangingisda. Kaya ako lungkot na lungkot ako sa mga tao tinawag ng Panginoon tapos bumalik sa dating buhay. Ito talaga ang karamihang resulta. Hindi ka hihigit sa mga disciples. Yung mga disciples for 3 years, they have been discipled night and day by Jesus. Pinapakain ni Jesus. Pero dumating din sa punto ng buhay nila nang hindi na nila nakakausap si Jesus. Paano na yun? Parang wala nangyari sa kanilang pinagpaguran at pinagsakripisyohan. Nabuhay nga si Jesus, pero parang walang mangyayari. Kaya sabi nila, mabuti pa mangisda na ako. Sabi ni Pedro, babalik na lang ako sa pangisda. Ay sabi nung anim, sama kami. Sama-sama sila ng isda. Ito po yung isena natin. Here now is Jesus meeting them and the same way He met them. Paano ba nakilala nila si Jesus? The same eksena doon sa lugar na yon nung sila ay kinatagpo ng ating Panginoon. Ito ang Diyos natin. Binabalikan niya tayo. Naranasan mo ba yung matagal kang nawala? Tapos nakabalik ka. Naranasan mo ba ang ikaw ay na-discourage sa iyong mga nakikita at naririnig? Then muli, binalik ka ng Panginoon to His words. Diba? Muli, napakinggan mo ang salita ng Diyos in His presence. Ito po yung eksena natin. In the same way, we met them on day 1, doing the same thing that introduced them to Him at the beginning. Sa dalampasigan din ng Tiberias na yon, nila na-meet si Jesus.
yung kapatid ni Pedro, si Andres, na nag-introduce sa kanya kay Lord. Kaya number 2 natin, when they got back to the shore, Jesus invited them to have some breakfast and served them bread and the fish. Isang paalala ito sa mga disipulo. The last time that Jesus gave them bread was at the Last Supper. Kaya lagi nating in-commemorate yun every first Sunday. Ngayon ay first Sunday, aalalahanin natin yun. Yung ginawa ng ating Panginoon. Where the denials and betrayals happened. Yung gabing yun ay nangako si Pedro na mamamatay siya para kay Lord. Kasi si Pedro ay isa sa kasama siya doon sa mga, kung tawagin natin ay mga sect nila noon na against sa mga rulers, kaya sila ay armado. Parang NPA yun sa panahon natin ngayon. Against sa mga nagro-rule sa kanila, kasi nagro-rule sa kanila ay mga Romans. Kaya palaging may armas si Pedro. Kaya yun ang pinagmamalaki niya. Parang ako noon, nag-aarmas ako ng baril. Kaya nung araw, matabang kami dahil may mga baril kami. Kaya sabi ko sa anak ko, benta mo na yung baril mo kasi hindi talaga maganda ang espiritu ng baril. Para kang laging may kasamang evil spirit. Diba? Nung ako'y wala na akong negosyo, wala na akong trabaho, punong-puno na ako ng problema sa buhay. Pag nakikita ko yung baril ko na nakalapag sa table, parang may bumubulong sa akin na magbaril ka na lang sa sarili mo para matapos na yung problema mo. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit even a general ay nagpakamatay sa puntod ng kanyang magulang. Maraming labanan ang general na yun na hinarap, pero yung laban kay Satan ay hindi niya napagtagumpayan. Kaya tayo ngayong umaga, it is part of our life. Kaya nangyari na pinagkanulo niya si Jesus, but here is Jesus sitting with them, sharing bread with them, still offering hospitality, still serving them. Siya yung nag-ihaw ng isda and still loving them. Why? Gusto niyang ipakita sa mga disciples na totoo ang kanyang pagmamahal. Kaya when He commanded them to love your brethren, dapat ganun po tayo. Ang expectation, we have to serve even those who had betrayed us. Yung ichinismis ka, nasaktan ang kalooban mo, you have to serve one another. Eh, sino na po ba ang napaglingkuran mong kapatid mo sa Panginoon? Sino na ang napadamahan mo? Mga nakikita mo ngayon. Have you ever served any one of us? O nanatili kang pumupunta ka dito, sarili mo lang ang palagi mong nasa isip. It is time for us para pag umarap ka kay Lord, hindi pwedeng ipakita sa iyo ni Lord na hindi ka nag-serve. Basahin natin ang Matthew 25 kung saan doon sila siningil ni Lord. What you have done to the least of this my brother, you have done it to me. Start doing things for your brother and sister. Now, ang buhay natin, maglaan tayo ng oras, may ginagawa tayo sa ating kapatiran. Maraming mga kapatiran natin ang naguguluhan na sa kanilang pananampalataya. We can start by praying on Friday. You can conquer the evil one through prayer. Ang pinaka mabigat na kalaban ng dyablo ay yung mga tuhod na lumuluhod sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Wala po yun sa pagsalita ng masakit sa ating kapwa. Wala ka magbabago! Hindi mo mababago yun. Tandaan natin yun.
Ang kinakatakutan ng diablo is when the people of God pray connecting. Kasi sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Kahit gaano ka katapang. You cannot change your wife, your husband. Hindi mo kayang baguhin yan. Only God can change his heart. Kasi ang tao kung anong puso niya, lilitaw at lilitaw yon. Kahit anong pagtatago, kahit suutan mo yan ng napakamahalin, lagyan mo yan ng mga alahas. Kung gaano siya kagapo ang kaganda, lalabas yung pangit niyang ugali. Kasi hindi si Lord ang naghahari sa buhay niya. Lalabas at lilitaw yun. Kapag nagka-problema, mapagsalita mo ng hindi maganda, lilitaw yun. That is the test of life. Pag nakarinig ka ng hindi mo gusto at nakakita ka ng hindi mo gusto. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, hindi ka sinubukan. At hindi nakita ni Lord kung anong reaction mo kapag sinusubukan ka. Kaya matuwa tayo pag nakita mo, ay, di ko pa pala napipigilan ang sarili ko. Di po ba? Amen po ba? Palagpakan natin si Lord kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kaya ang letter A natin, si Lord, tinanong siya kung yung love na binibigay niya ay yun din ang pag-ibig na binibigay niya. Kaya ang letter B natin. Pero ang sagot ni Pedro ay philo. Kaya in verse 16, Jesus does the same thing. Again, Simon, son of John, do you love me? Agape again. Inulit niya. Pansinin niyo, minsan pa ulit-ulit lang ang eksena ng buhay mo. And the same words, the same reaction, you are giving to the same situation. God is reminding us na hindi nagkukulang ang Diyos sa pagpapaalala sa atin. Inulit-ulit ng ating Panginoon. Agape again. Simon, aren't you the one who promised me to live and die for me? Yun ang naalala ni Simon. Simon Peter was again confronted by his own weakness. And he said to Jesus, you know I love you. Philo again ang sinabi niya. Brotherly love. Why? I'm sorry, Lord. I have pride and I have faith. Ilan na sa atin ang nagsikap na gawin yung totoong pagmamahal na hiningi sa atin? Di ba ang hirap at oftentimes we fail? Ito po si Simon Pedro, pwede kang makapag-relate kay Pedro. Kung nagsisikap ka, pero palagi pa rin you fall short of the requirements na hiningi sa atin that we should agape our brothers and sisters. I'm sorry, Lord, I have tried and I have failed. I do love you, but I can't live up to my own words. Jesus said, that's okay. Do the best you can, feed my sheep. Bakit ganun ang sagot ng ating Panginoon? Hindi condemning ang ating Panginoon. Hindi siya, hindi ka rin lang maayos tumugtog, huwag ka lang tumugtog. Hindi siya ganon. He restores. He restores yung tao sa kanyang commitment. Amen. Parang sinasabi niya, sige, ulitin mo ulit. Gagabayan kita ulit. Amen po ba? Amen. Do the best you can. Feed my sheep. Basta gawin mo ang the best you can. Feed my sheep. Jesus is restoring Peter. God is restoring you. Restoring us this morning. Kung feeling mo, ako sabi ko doon sa Friday, alam mo, minsan nasasaktan ako doon. Papupuntahin mo dito, magpe-pray lang. Parang akala mo magpapasa ng isang sakong bigas.
Kasi feeling niya, dirty siya. Di ba? Minsan ganun, di ako karapat-dapat. You can never have that karapat-dapat. Kasi we'll always fail God in our lives. Kailan ka magiging karapat-dapat? Doon ka na gusto ni Lord na maghakbang ng pananampalataya so that you will learn how God will assist you. Kasi sabi niya, I will be with you. Hindi mo mararanasan yun, yung kasama mo si Jesus ka. Dahil ang gusto mo, ikaw lang. Hindi ko kaya yan, pastor eh. Kaninang umaga, nagkasagutan kami ng anak ko. Di lalo ka mangalangin, lalo ka pumunta kay Lord. Because you have failed God. Sino gusto mo mag-restore sa'yo? Ikaw? Hindi po natin kaya yun. We have to go back always to God. Eh, saan mo matatagpuan si Lord? Sa kanyang mga salita. Ay, saan binabasa at itinuturo ang salita ng Diyos? Sa palengke ba? It is always in the church. Amen po ba? Amen. Palampakan natin si Lord. Amen. Lakasan natin to convince us. The truth is, kaya pagka mayroong tao, tala mo, andyan pag Sunday, wala siya. What are we doing? Kailangan nating puntahan, alamin, ipanalangin, diba? Rather than condemning. Because that is love. Yun sila ay nakaramdam tayo ng kawalan. Diba? Nasubukan mo ba na wala ng pusa na minahal mo? Meron dito nung araw eh. Nakilala ko siya nung nawala yung pusa niya. Nagwala siya. Pagaling po ba? Ganun po tayo. Kapag meron tayong minahal at nawala, hinahanap natin. Start loving someone in the church. Start loving your brother and your sister. Upang kapag nawala yan, mayroong maghahanap sa kanya. Upang pag ikaw din ay nawala, mayroong maghahanap sa iyo. Kasi mayroong kang inofferan ng love. Mayroong kang pinaramdaman ng pagmamahal. Tapos, mayroong mga may sakit. Nagtatampo dahil hindi raw siya dadalaw. Eh, kanino ka nagpatamdam ng pagmamahal, kapatid? Meron ka ba dinalaw na may sakit? Para sabihin mo kay Lord, Lord, muli ka ba nagpadala ng dadalaw man lang sa akin? How many of you have gone to the hospitals, have gone to the sick, brother and sister? Di ba madalang yun? Minsan pag hindi nakapunta ang pastor, hindi mo ako dinalaw ng hospital ako. Sabi ng pastor, I have sent the women's and the head of the men's para dalawi kayo to represent me. I have visited you through the brothers and sisters. Diba? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ganun po yung nire-restore tayo ngayong umaga. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo ay namuhay. Naglaan ng maraming oras para sa sarili. At oftentimes, we neglect people that we met in the church. Kaya, ngayong umaga para sa atin lahat ito. Kaya let us see natin. Jesus was restoring Peter. Lahat tayo ngayon ay nire-restore ng Panginoon. And verse 17, and third time, Jesus asked him, kasi yung 3 times ay, ano sa kanila yon, symbolical. Kung gaano kahalaga, pag inuulit ng 3 times. Third time, Jesus asked him, Simon, son of John, do you love me? This time, Jesus used the word philo. Simon, you said you love me as a brother? But what kind of brother that betray his brother? Kung kapatid mo ako sa Panginoon, kung tinrata mo ang kapatid sa Panginoon, bakit mo ako dininay? O, diba?
What kind of a brother who denies even knowing him? Hindi ko kakilala yan. Uy, ikaw kasama doon, sabi kay Pedro, ng mga bata, hindi ko kakilala yan eh. Sabi ko ba? Then tumilaok ang manok at narinig yon. Tama-tama, paglingon ni Pedro, nakatingin sa kanya, si Lord nagtama yung kanilang paningin. Naalala ni Pedro yun. Kaya siya nahihiya sa ating Panginoon. Peter was sad because he knew in his heart that he could not claim to have been to have even brotherly love. Yung sinasabi niyang fellow, hey Lord, hindi niya rin magawa. Peter was sad because he knew in his heart that he could not claim to have brotherly love. Minsan para rin tayong si Pedro. Gusto nating mahalin siya ng totoo, but we fail. Andun yung desire, pero oftentimes we fail. God wants us to be restored today. Failures na ating pinagdadaanan ay mga signals para tayo ay palaging nanunumbalik kay Lord. Para maalala natin ang nandoon sa John chapter 15 na apart from me, kung nakadetach ka kay Lord, you can do nothing. Whatever your problem is, you can do nothing for that problem unless Jesus is with you. Unless His Word is in you. Kaya kung sanay ka na sa kanyang mga salita, pwede mong ibaling Lord, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, ask, and it shall be given. Kaya habang nasa prayer meeting tayo, magkakasama tayo, there's so much power, there's so much leverage when we are asking for God, sama-sama tayo. Because it magnifies the glory of God kapag mayroon tayong mga kasama. Kasi ginagamitan natin ng salita ng Diyos ang ating prayer meeting. Amen po ba? Amen. Palagpakan natin si Lord ngayong umaga. Yun po ang point 1 natin. God wants us to be restored today dahil sa ating mga kahinaan. Kaya every day, we have to be restored. Kailangan natin makakonect ulit kay Lord. Kaya pag-gising ko sa umaga, sabi ng isang kabataan sa Brialo, umiiyak siya, Pastor. Ngayon ko nalaman, mali pala yung ginagawa ko, tulog lang ako ng tulog. Pagdating sa gabi, tulog na ako, magigising ako, umaga na, hindi ako nakapag-pray. We have to be restored every day. Because we don't have a perfect life. Amen po ba? Amen. Palagpakan natin muli ang ating Panginoon. Through the Word of God, we can be restored. We can be reconnected. Kasi sabi ni Lord, I am the vine, and you are the branches. Through my words, you can be connected, reconnected to me. Kaya pangalawa nating puntos, Jesus is emphasizing to you that following Him may require significant sacrifices and hardships. Kaya kung nahahabag ako sa mga kapatiran natin dahil sa mga problema, hindi na nakakadalo. Sabi ko nga, si Lord parang hindi nagpapagaling. Di ba ba? Ang hospital at ang clinic, pupunta doon, nilalagnat, hihintayin yung doktor ng 2 oras kasi pila. Birisitahan, pipila sa mercury, ang haba ng pila, hihintayin din yon bago makainom. After 1 hour, saka lang magte-take effect yung gamot. Pinagtiyagaan. Pero kahit na anong inom natin ang gamot, pag ayaw kang pagalangin ni Lord, that is not possible. Kaya magtataka ka, ako, nanalangin lang ako, binagaling ako ni Lord. Parang yung tenga natin minsan. Huh? Di ba masyado ka naman super spiritual? Hindi po siya super spiritual. He is believing in the Lord. He is believing in the Word of God. He has faith in God. Amen po ba? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ano yung sabi doon sa verse 18? Jesus, balikan natin yung verse 18. Yun. Pagkatandaan mo, sabi ni Lord, noong bata ka pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta kung saan mo gusto. Ngunit,
Pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. When we suffer hardship, sufferings because of our obedience to God, God is being glorified by our lives. Doon mo lang totoong mapaparangalan ng higit pa sa anumang parangal mo, papuri mo sa Diyos. Yung ikaw ay nag-suffer because of your obedience to God. Mas grabe yung glory na binibigay natin sa Panginoon. Kasi nakita ni Lord kung paano ka nahirapan just to obey His words. It means your agape love for God na re-require sa atin. Ang agape love, hindi mo iniisip, naubusan ka na pala ng pera. Sabi nung kadate ko kahapon, ang dami kong kadate kahapon. So, wala yung kaibigan kong nangako kasi sa akin na libre ang facial, libre kami dalawa sa pagkain. Punta naman ako. Kasi isang buwan na niya akong ini-invite eh. Pagdating doon, sabi ni ng assistant ko, Love, alam ko na yung mga tingin niya sa akin. Mukhang walang magpapakain sa atin dito. Sabi ko, umorder ka na. Sometimes, you will suffer financial loss dahil sa mga kaibigan mo na gusto mong madala sa Panginoon. But it glorifies God when you suffer for Him. More than what we do in the church. Nandito tayo magkakasama, sumisigaw-sigaw, tumatalon-talon, nagpupuri sa Panginoon. Yes, that is accepted. Pero the best glorification of God is when you suffer because of what you are doing for the Lord. Because that is an agape love for the Lord. Hindi mo inaalintana. Natapos ka na pala, pero ayaw mo pa din, hindi maipadama na importante sila sa iyo. Kasi ako ang nagtakda, mabuti na lang hindi doon sa coffee bean. Nung naramdaman ko na mukhang may problema, dito na lang ako tayo sa coffee shop. Pero mahal din, 800 din yung binayaran ni Pastora. Ano na yun, may discount na yun, di ba? So ganun po ang paglilingkod sa Panginoon. So that when God restores us, so that when God restore your finances, pag binalik ni Lord yung 800 na yun, alam ko ibabalik niya 1,000 yun. Much glorification. Much yung heart mo tumatalon sa tuwa because truly naranasan mo ang goodness ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. Marami sa atin ang hirap, marami ng pera, pero hirap maramdaman yung blessing of giving. Masarap po naranasan. Masarap damahin the blessing that you receive. Yung bunga ng pagmamahal mo. The fruit of your love is so much to savor. Higit pa sa isang masarap na pagkain. Kaya, sa Mang Inasal. Ay, hindi. Mang Inasal, hindi pala yun sa iba. Masarap sa Kenny Rogers. Di po ba? Okay. Second point natin, letter A. Jesus tells Peter that when he was young, he had the freedom to live as he pleased. Tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, diba, sanay na tayo doon. Na kahit na kamag-anak mo, pag hindi mo gusto, bibenggahin mo yan. Diba? Alam mo, mali, sinasabi, bibenggahin mo. Magaling ka sa tama eh. Diba? Maraming tao ang magaling sa tama. But they don't deliver it in a manner na hindi masasaktan ang tao. Diba? Kaya sabi ko kay Pastora, ikaw nang kumausap kasi baka mabengga ko.
Kasi sanay ako na pag may nakita akong mali, diretso. Hindi ko iniisip kung masasaktan yung sinasabihan ko. Kaya ito po yun. Peter, when he was young, he had the freedom to live as he pleased. But when he saw he will be forced to endure hardship and be led where he does not want to go. May mga minsan sa buhay natin, tulad niya, pupunta tayo sa Baguio on May. Marami sa atin ang hesitant doon. You will be spending 4,800. But God is training us not to love the money, but to love the fruit of that conference and Baguio to win soul. Jesus died on the cross. He gave His life so that one soul could be saved through those He has called from darkness to life. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos mula sa madilim na buhay papunta sa liwanag, then you owe God the obedience that He needs from us, no matter what it will cost us. Because ang kanyang obedience ay nag-cost ng kanyang buong buhay. At hindi lamang basta nilagutan siya ng hininga, pinahirapan nang hindi na siya halos makilala. That is the symbol of His love for me and for you. Hindi ganun kadali binayaran ni Jesus ang buhay mo, ang kasalanan mo, ang kasalanan natin. He paid it so costly. Yun po ang kailangan nating makita. He will be forced to endure hardship and be led where he does not want to go. This is a prediction of Peter's future martyrdom, kasi sa history, patiwarik nga siyang ipinako kasi sabi niya, ayaw kong maging kapantay ni Lord. Kaya patiwarik niyo akong ipako. Kaya patiwarik siyang ipinako. It is his future martyrdom where he would be crucified with his hands stretched, signifying a life dedicated to following Jesus. Yung po ang signifying, yung stretching his hands, dumidipa, allowing Jesus in his life. Di ba? Pag gusto mong i-embrace yung tao, di ba gumaganyan ka? Signify, halika, lumapit ka sa akin. To feel my embrace, to feel my love. Yun po ang significance ng sinabi ni Jesus na signifying a life dedicated to following Jesus even through sufferings and sacrifices. Kaya pag kami meron nakikita problema, sabi ko, love, mag-pray ka. You need to pray as the pastor of the church. Mag-pray tayong dalawa. Eh siya kasi mas maaga siya nananalangin kay sa akin. Ang sarap pa ng tulog ko, alas 2, alas 3. Ang sarap pa ng tulog, grabe mo. Kaya minsan nagising ako, nag-pray na ako, love. Hindi ko kaya yung oras niya. Kasi kailangan mong magtrabaho. Pero siguro, kung wala na akong trabaho, dati ko naman ginagawa yun. Mag-pray ng madaling araw. Okay. Signifying a life dedicated to following Jesus, even though sufferings and sacrifices. Huwag po kayong mag-isip na nasa maling buhay ka dahil meron kang sufferings. Magpasalamat ka sa Panginoon because you will be praising God na hindi kagaya ng dati na puro ang pinapasalamat mo, pupuri mo sa Panginoon dahil may 13-month ka. Merong nagbigay sa iyo. Iba ang kagalakan na nararanasan ng pagkatapos mong gumaling, pagkatapos mong mawala ng trabaho, pagkatapos mong magdusa, then narilib ka. Binigyan ka ng rescue ng ating Panginoon. Di ba? Yung mga tuwan-tuwa, sobra kumakayakap. Salamat, na-rescue niyo ako. Di ba? Mararanasan lang yung ganung tuwa ng mga taong ni-rescue ng Diyos. Hindi mo pa nararanasan yon unless you have undergone a sacrifice na halos gusto mo nang gumibak.
Letter B. The act of being pressed by another represents losing his autonomy. Addressed by another represents is losing his autonomy and being led by others. Darating kasi ang pagkakataon na kaya ka pupunta, kaya ka gagastos, hindi dahil masaya ka doon. Pupunta ka, gagastos ka. Because mayroon kang gustong maging masaya-pasayahin. May mga tao kang gusto mong makita ngumingiti. May gusto kang mga taong pagdating ng araw kasama mong magpupuri sa Panginoon. Iyon po yung gusto ituro sa atin ng Panginoon. Being dressed by another represents Peter losing his autonomy. Pag naka-Lord ka, hindi na pwede yung gusto natin. Wala na yung autonomy. We will lose much of our autonomy to decide kung anong gusto natin. Sometimes, ang gusto natin, ayaw ni Lord. O, di ba? Hindi masaya si Lord. Kaya we have to adjust our desires. Signifying his future role as a leader who must follow God's will even when it is challenging. To be a leader of the church, it is a challenging. Kaya yung mga leader dito, si Pastora, basta may pera yan, magpapakain yan. Because it is a challenging role to be a leader in the church. Tama ba mga leaders? Sumigaw nga kayo ng amen. Di ba challenging? Di ba? Challenging. Nandun ka na, wala pa siya. Di ba? It is a challenging. Nung araw gano'n, di ba, kinikwento ko lahat yun. Alas 3. Laban ng oras, alas 3. Eh, di siyempre 2:30, alas 2, dito na kami. Kaya alas 4 na, wala pa. Eh, yung kasama ko, hindi, darating yun. Darating yun lang. Alas 5 na nga eh. Darating yun. Mag-pray lang tayo. Di ba? Nagbunga po yung kanyang paniniwala sa Panginoon. Kaya lahat tayo ngayon nandito. Amen? Palagpakan natin si Lord. Kaya hindi nagsarado ito. Kahit anong panahon na yun, nagsarado ito. Di ba? Hindi pinabayaan ni Lord na nagsarado ang kanyang church dito. Nagpadala siya ng isang malusog na babae. Malusog ka na ba nun? Na hindi natatakot sa baha. Nagbabaha dyan. Nagbabaha doon sa Mikilaninong Torning. Abi ko na tayo tumuloy, baha. Hindi lang. Naghihintay sila. Ano ba, hakbang ka sa baha? Ba, di ba sa pantalong ko at saka sapatos ko? Pero nagbunga. Kung nawala ito, hindi ko mararanasan yung message na ito. Hindi nyo maririnig ang message na ito. Di ba? Signifying his future role as a leader who must follow God's will even when it is challenging. Jesus was emphasizing the idea that following him may involve hardships. Huwag po kayo nawawala sa gawain dahil may nahihirapan kayo. Hindi pa bigat si Lord, pagagaanin ni Lord. You must come to Jesus. You must come to His words. You must come to His mighty presence so that you will be lifted up at makaramdam ka ng kapahingahan sa kamay ng ating Panginoon. Diba? Maraming salita ng Diyos na nagre-restore sa atin, nagbibigay ng kapahingahan. Sabi niya, my word is a living water. Whoever drink from this water will never thirst again. Diba? Kung nauuhaw ka sa pagmamahal, you can come to Jesus. Jesus was emphasizing the idea that following Him may involve hardship and sacrifice, not just convenience or personal comfort. You will be discomforted many times in your life when you are truly serving God. Kaya letter C natin. Jesus is restoring us. Ang message nito, ni-restore si Peter. And most of us can be restored today. Jesus is restoring us. The same shore at the same Lake Galilee, He is looking at the same fisherman called Simon. On this day, Jesus recommissioned
the same fisherman with the same words. Huwag kang mahihiyang bumalik kay Jesus and to be recommissioned again. Every day we can be recommissioned by God. We can be recharged by God so that we will be strong always in the Lord. Follow me. Yun ang sinabi niya pagkatapos niyang i-restore si Jesus. Ganon din sa atin ngayong umaga. Yun po ang message ni Lord sa atin. Follow me. Follow Jesus. So is with us today. Jesus is restoring us. He has now restored us. Lahat ng na-restore ni Jesus ngayon ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. Our past sins and failures have been forgiven and forgotten. This is a new moment and a new beginning for us all. Tayo lahat po ay tumayo ngayong umaga. Kawitan natin dyan eh. Namnamin natin yung dalawang bagay sa ating Panginoon. Jesus is restoring you through recommitment. You recommit. Kailangan nating i-recommit uli ang ating buhay sa ating Panginoon. Awitan natin siya. At habang umaawit po ang ating praise team, balikan natin ang ating buhay, ang ating nakaraan. Kapag wala ka sa gawain, wala kang pag-Sunday halimbawa, wala kang midweek, wala kang Friday, ano ba yung mga bagay na nararamdaman mo nung panahon na yon? Kaya nangihina ka, kaya wala ka sa gawain. Pag naalala mo yon, kagaya ni Pedro, sabihin mo, yes Lord, kahit na ang alam mo, hindi mo kaya yung mga naisip pagawa sa iyo ni Lord. Why? Because ang sabi ni Lord, I will be with you. Upang maranasan natin ang tagumpay ng hindi lamang sa sarili nating lakas at kaalaman, bakos maranasan natin ang tagumpay sa tulong ng ating Panginoon. Let us recommit now our lives muli sa ating Diyos. If we fail God many times, we can recommit na muli ang ating buhay sa Kanya. Is more. Uy. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Kilayin ka sa buhay ko, Ama.